Ito po, pag-aaralan po natin ang godly wisdom. Hindi po pala lahat ng wisdom ay maka-Diyos. Meron pong mga maalam na tao, marurunong na tao, pero hindi po lahat ay galing sa Diyos ang karunungan. Makikita po natin dito sa James 3, ang dalawang klase ng wisdom na dinidescribe sa Bible. James 3 verses 13 to 17. Sabi po doon, who is wise and understanding among you? Sino daw po ang maalam at malalim ang pangunawa sa atin? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Bali, ito ang one kind of wisdom na dinidescribe na Bible. A wisdom that is earthly, unspiritual, and demonic. Ito po ang senyales kung ano ba tong earthly and spiritual demonic wisdom. Pag ito po ay naguugat sa inggit at pagkamakasarili. Puro sarili lang pong iniisip at naiinggit siya. Pag ang kapwa niya ay umuunlad, pag meron yung kapwa niya na wala siya, yun po ang mga senyales ng earthly and spiritual demonic wisdom. Pero sabi po sa verse 17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Bali, ito po ang wisdom na nanggagaling po sa Panginoong Diyos. Ito po ay busilak. Ang hangarin niya, busilak, hindi siya humahangad sa kapwa niya, hindi siya nakikisama sa mga tao dahil meron siya palang motibo na hihingi siya ng pabor o kaya parang politiko, meron pala siyang agenda na personal agenda, hindi para magsilbi sa bayan, pero para siya ay mangurakot. Hindi po ganon ang wisdom that comes from heaven. Ang wisdom from heaven ay busilak ang ginintuan, ang kanyang hangarin para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Tapos then peace-loving. Hindi po mainitin ang ulo niya na palaaway siya, kung hindi ang ginagawa niya po ay maging peace-loving nga, yung ma-reach out yung iba. And then considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Kung makikita po natin yung description ng godly wisdom ay puro kabutihan, pagiging mabuting tao. Hindi po natin makikita na dinidescribe ng Bible ang wise na tao bilang isang tao na mataas ang pinag-aralan lamang. Hindi ito yung may mga master degree, hindi ito yung mga doctorate, hindi ito yung mga nakapag-aral ng college or what. Hindi po, makikita po natin dito yung ang usapan po dito kung ano yung pag-uugali, ano yung karakter ng tao. Kaya naman po, although hindi naman po tayo against dun sa mga nakapag-aral ng matataas, kundi ang sinasabi lang po natin ay yung tunay na wise na tao, hindi lang nakabase dun sa pinag-aralan, kundi sa pag-uugali. Naalala ko nga po yung college na friend ko noon, ang lagi niyang sinasabi, the true education is the education of the heart. Pero matalino po siya, architect siya. Kaya yun nga po ang sinasabi ng Bible na description ng godly wisdom. Yung pagkatao po natin, hindi po yung ano nang narating natin sa ating pag-aaral. Although makakatulong yun, siyempre minsan gagamitin ng Diyos yun para tayo matrain na maging discipline tayo sa pag-aaral. Marami po tayong matututunan, maging godly po tayo doon sa pag-aaral din. Bali balance po, hindi naman natin against yun, pero hindi lang po yun ang batayan. Ang importante po sa lahat, nahuhubog yung pagkatao natin na mas lalo tayong nagiging
godly, nagiging kawangis ng Panginoong Hesus. Kaya naman po pinag-aaralan natin ang godly wisdom ngayon kasi po marami po itong benefits na binibigay, gustong ibigay sa atin sa ating buhay ng Panginoong Diyos kung tayo ay may godly wisdom. Isa nga po sa Proverbs 4:7, sabi po doon, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. Ini-encourage po tayo ng Bible na hanapin natin ang godly wisdom. Ano ba ang wisdom na binibigay ng Diyos? Bakit niya sinasabi na ito ay principal thing? Ito ang topmost na dapat natin, top priority sa buhay natin na hanapin. Mas higit pa kaysa sa ibang bagay sa material things, kundi ang wisdom na magliligtas sa atin, magbibigay ng buhay sa atin. Sinasabi sa Ecclesiastes 7:12, wisdom gives life to those who have it. Ito po, nagbibigay po ng tunay na kahulugan ng buhay ang wisdom. Kaya naman po gusto ng Diyos na mapasa atin tong wisdom na to kasi gusto niya magkaroon tayo ng buhay na hindi lamang po basta humihinga tayo, buhay na makabuluhan at buhay na tayo ay in abundance. Ang abundance po hindi lang po financial ang tinutukoy dito kundi yung kabuuan ng buhay natin. Physical, emotional, mental, lahat po ay meron tayong prosperity sa lahat ng bagay, hindi lang po sa material things. Pati po sa ating relation sa ating kapwa. Kasama rin po doon sa abundant life, good relationship sa ating kapwa, yung mga kaaway natin, nagiging kaibigan natin dahil pinangako po ng Diyos yun sa kanyang salita. If a man pleases the Lord, even his enemies live at peace with him. Sa Proverbs po. At pagpapatuloy po sa Ecclesiastes 7:19, wisdom strengthens the wise more than 10 rulers of the city. Biro nyo po yun, yung wisdom daw po ay parang mas higit pa sa pinagsama-samang 10 rulers ng city. Kaya importante po na mapa sa atin yung wisdom na binibigay ng Diyos. Ecclesiastes 9:18, wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good. Pag-uusapan po natin yung weapons, yung mga wars ngayon. Kaya kung may wisdom tayo, wag mo po tayo matakot dahil ang karunungan po natin ang maglilid sa atin paano natin mawakasan o malampasan anuman pong war na mangyari sa buhay natin dahil ang gabay po ng Panginoon ang siyang magsusustina sa atin. Proverbs 3:13-17 to 18, sabi rin po doon, happy is the man who finds wisdom. Magkakaroon daw po tayo ng kaligayahan pag tayo may wisdom. Her ways, tinutukoy po yung wisdom, are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. Ang tinutukoy pong her and she dito ay ang wisdom. Kaya naman po magkakaroon po tayo ng tunay na kagalakan sa buhay kung tayo may wisdom from godly wisdom. Proverbs 16:16, sabi rin po doon, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. Yun po ang sinasabi ng Diyos, mas mabuti raw kaysa pa sa ginto ang wisdom kung mapapasa atin ito. Di talagang napaka-precious po pala talaga yung wisdom. Yan ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Ecclesiastes 7:11-12, wisdom like an inheritance is a good thing and benefits those who see the sun. Para din daw po itong pamana. Wisdom is a shelter as money is a shelter. Kinumpara din, parang kwarta din pala yung wisdom kung meron tayo nun. But the advantage of knowledge is this. Wisdom preserves those who have it. Minsan po ang pera hindi tayo maproproteksyonan, pero po pag may wisdom tayo, i-guide po tayo ng wisdom na yun kung anong gagawin sa mga panahon na kumakaharap tayo ng anumang challenges sa buhay. Ecclesiastes 8:1, wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Ayun po pala, nakakaganda rin po pala yung wisdom sa mga itsura ng tao. Kaya makikita po natin, minsan po, pag wise yung tao, maski po
hindi naman siya kagwapuhan o kagandahan, pero pag nagsalita na, narinig mo yung point of view niya, gumaganda. Marami po akong kakilalang ganun. Kaya ayun po ang isang blessing o benefits ng wisdom. Gumaganda po ang appearance ng tao. Daniel 12:3, ito po ang eternal benefit ng wisdom. Sabi po doon, sa end of times, those who are wise, yung may mga wisdom na tao, will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Kaya ayun po, hanggang ngayon, hanggang bukas at magpakailanman, ang wisdom po may benefit sa buhay ng tao. Kaya kailangan po natin na mag-grow into godly wisdom. How to grow in godly wisdom? Ito po, una sa lahat, sabi sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya importante po yung sa lahat ng tao magkaroon po ng fear of God. Fear of God po, hindi po ito yung takot tayo na mabugbog ng Diyos o maparusahan ng Diyos. Ang fear of God po, takot po tayo, reverence po in the Lord. Takot po tayo na siya'y masaktan natin. O kaya takot po tayo na tayo magkasala dahil alam po natin na malulungkot ang Diyos doon at hindi kagagalak ng kanyang puso. Kaya naman po, iniingatan natin na tayo hindi magkasala. Yung pong ibig sabihin natin sa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag meron po tayong kaisipan na ayaw natin magkasala dahil nakatunghay sa atin ang Diyos, ayun po, mag-uumpisa po tayo na mag-seek ng mabubuting gawain sa buhay. Kaya naman po magkakaroon tayo ng godly wisdom. Pangalawa po, sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Kaya naman po mag-pray lang po tayo, ask God. At pinangako niya po sa James 1:5, God gives generously to all without finding fault and it will be given to you. Ipagkakaloob niya po, kung talaga pong hahanapin natin, i-request natin kay Lord, ipagkakaloob niya po yung pinangako niya, kaya naman po tutuparin niya, magkakaroon po tayo ng wisdom. Number 3 po, spend time in God's word and practice what it says. Ito nga po, kasi yung word of God po talagang parang salamin sa buhay natin. Pinapakita po nito kung ano po yung dapat nating ayusin o gawin sa buhay natin. Para pong pag nananalamin tayo, makikita natin, baliktad pala yung suot natin. Hindi tayo lalabas ng mukha tayong hindi naligo or what, kasi maaayos natin yung sarili natin. Ganon din po ang silbi ng God's word sa buhay natin. Maaayos po natin ang ating mga buhay kung tayo po ay nag-spend time sa salita ng Diyos, nagbabasa tayo o kaya nakikinig tayo sa mga preaching ng Word of God. At ito nga po, nag-a-attend tayo nitong house church natin, nag-a-attend tayo sa church, at lahat po ng mga opportunities na makaririnig tayo ng Word of God. Ayun po ang makakatulong din sa atin upang tayo mag-grow in godly wisdom. Sabi nga po sa Matthew 7:23, everyone then who hears these words, yung Word of God, and does them, ayun, hindi lang po nakikinig, kung hindi po ginagawa rin po, they will be like a wise man who built his house on the rock. Kaya naman po, kahit na bumagyo man, umaraw, magkagera o hindi, pangako po ng Diyos, tayo po ay built on the rock, kaya hindi po tayo mabubuwag dahil po tayo ay we were built to last. Dahil po nga sa mga pangako ng Diyos ang ating pinamumuhay at ang ating gagabay din po sa panahon ng mga problema o pagsubok o challenges na kakaharapin natin. Ito po ang ating magiging gabay at kalakasan. Yan nga po, nung muntik na nga po ako mabulag, yan nga po ang salita ng Diyos po ang naging kalakasan ko dahil po, sino ba naman po ang hindi manghihina pag ikay hindi na nakakakita, dati kang active tapos bigla kang bulag. Pero po dahil sa mga promises of God, yun nga po, nagtuloy-tuloy pa rin po ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabi rin po sa Colossians 3:16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach. Ayun, Christ
let the word of God, yung ibang versions po, ang sinasabit doon, let the word of Christ dwell in you richly. Yun naman po. As you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Pero ang main point po nitong verse na to, let the word of God dwell in us richly. Kasi po, yun po ang gagamitin din po ng Diyos upang tayo ay magamit din po niya sa iba, na maging encouragement din po sa iba. Tayo po ang magiging salita ng Diyos na makikita ng iba. Sabi nga po last week ni Auntie Lolo, we become like Jesus to others. Sabi nga rin po ni San Pablo sa salita ng Diyos, tayo po ang parang tayo po ang mensahe ng Diyos, ang ating mga buhay ang nagsasalita para sa iba na mabasa din nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan kung paano tayo namumuhay. Kaya importante po na we spend time in God's Word, but also practice what God's Word says sa ating mga buhay, kasi it affects others, not just ourselves, but others as well. Lalo na po yung pinakamalalapit sa ating mga buhay, ang ating mga kapamilya, ating mga kaibigan, ang ating mga co-workers, kahit saan tayo mapunta, yung mga closest sa atin, we affect them. Kaya importante po na we spend time in God's Word and practice what it says. Ayun po, pag in-apply po natin yan, we will grow in godly wisdom. Kasi nga po, the Word of God is wisdom for our lives. And then, number 4, guard your mind. Sa mga Hebrew po, pag sinabing mind, pag sinabi daw heart, mind din pong equivalent nun sa mga Hebrew. Kaya naman dun sa verse sa Bible na Proverbs 4:23, sabi doon, watch over your heart or guard your heart. Ang tinutukoy pala doon, mind, guard your minds with all diligence, for from it flow the springs of life. Sabi ng ibang version, guard your hearts, for out of it comes the wellsprings of life. Sabi naman, kaya naman po importante na yung mind natin, i-control natin. Kailangan po ang pinapapasok lang natin sa isip natin, whatsoever, sabi po sa Philippians 4, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, lahat po ng positive things, yun lang daw po ang papapasukin natin. Mga word of God lang po at ang promises of God ang papapasukin natin sa isip natin. Wag po yung mga negative things, like yung ang focus natin, yung kahirapan sa buhay, imbis na ang focus natin, ang kaluwalhatian ng Diyos, that God will provide according to His riches and glory. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Meron bang imposible sa Kanya? Di ba wala? Kaya ang focus po natin, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po ang problema natin. Kaya kailangan po natin i-guard ang ating mga minds. Kung hindi po, mapapasok po ng kaaway at mawawala po ang godly wisdom na pinagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay. At ang number 5 po, select your companions carefully, yung mga kaibigan po natin. Kasi sabi po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya naman po, importante na kung sino po yung mga kaibigan natin, titingnan po natin kung sila po ba ay lumalakad sa salita ng Diyos, at saka kung hindi naman po, wag tayong makiayon sa kanila. Sabi nga po sa Romans 12:2, do not be conformed into this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag hindi na po kalugod-lugod sa Panginoon yung mga pinag-uusapan nila o kaya mga ginagawa nila, may impluwensyahan po tayo. Kaya mas maganda po na pipiliin po natin yung mga companions natin, mga kaibigan natin. Meron nga po kinukwento sa amin yung yung group leader namin kagabi, meron daw po siyang kaibigan na sinisiran. Yun nga po, merong yung mga may tattoo dito sa baba. Tapos yung mga kaibigan niya kasi mga nabubuhay sa kamunduhan.
Kaya kahit nung nashiran na siya, mahirap niyang i-give up. Kaya namatay siya, hindi daw niya sigurado kung anong nangyari, kung na-save ba siya o hindi. Kaya mas maganda po na tayo ay magiging kasama ng mga mananampalataya hanggat maaari. Kung hindi naman, tayo dapat ang nag-iimpluwensya sa kanila. Kaya be careful, do not be deceived. Sabi ng ibang version ng 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, for bad company ruins morals. Kaya naman po, kung ano yung kasama natin, mga pinag-uusapan nila, kasi pag pumapasok sa tenga natin, pumapasok sa isip natin. Kaya minsan na-influensyan tayo ng hindi natin sinasadya. Kaya mas maganda na piliin natin yung mga kaibigan natin. At saka kung nakikita na natin na nagde-decline yung spiritualidad natin, siguro pag-pray natin, baka kailangan na umiwas na muna tayo sa mga ganong klase na nagde-drain ng energy natin, kasi we're living in the last days, kaya importante yung mga time and efforts natin nakatuon dun sa plano ng Diyos sa buhay natin, kaysa dun sa sarili nating mga kagustuhan lamang. Do not be of unequal yoke with the unbelievers, sabi rin sa Corinthians. Tapos number 5, continuing sa Psalm 1:1-3, sabi rin doon, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Kaya ito po isang encouragement din ng Bible sa atin na blessed is the one na hindi lumalakad, tapos hindi umuupo kasama yung mga mockers, tapos hindi tumatambay na kasama yung sinners. Kaya yun, una kasabay lang sa paglalakad, tapos mamaya nag-standby na, tapos mamaya nakaupo na pala, kaya may progression yun. Kaya mag-iingat po tayo, select your companions carefully, kasi may progression. Minsan, niisip lang natin pakisama, hanggang mamaya, hindi natin napapansin, meron nakapasok na pala yung kaaway. Do not give the devil a foothold, kung hindi buong pagkataon natin kakainin niya. Kaya importante po na maging careful tayo sa mga nakakasama nating mga kaibigan o mga tao. Kailangan po tayo ang nag-i-influence, hindi sila ang nag-i-influence sa atin. At last po, watch your words. Sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Kaya naman po importante yung mga lumalabas sa mga labi natin. It can give life or it can bring death. Kaya naman po, napag-aralan po natin yung buhay dati ni Israel. Di po ba ang tawag sa kanya? Ano ba yung pangalan niya bago siya maging Israel? Na senior moment tuloy ako. Yung pangalan kasi niya, ang tawag, ang ibig sabihin ng tawag sa kanya dati bago siya Israel, swindler. Si Jacob. Ayun, si Jacob. Si Jacob. Kasi ang ibig sabihin ng pangalan Jacob, pinangalan ng mga magulang niya, swindler o manlalamang. Kasi di ba nga, hinila niya yung heel ng, kambal sila, hinila niya yung heel ng kuya niya. Kaya baby pa lang siya, nanlalamang na siya. Kaya naman yung mga parents niya, tawag sa kanya, Jacob, manlalamang o swindler. Kaya yun ang nakalakayan niya. Kaya tuloy yung buhay niya bago niya nakatagpo ang buhay na Diyos. Ang buhay niya lagi siyang nanlalamang nga. Nilamangan niya yung kapatid niya. Yung una muna yung tatay niya, niloko niya.
nagpanggap siya na siya si Iso by suot siya ng nung balat nung hayop para kunwari balbon siya kasi balbon yung kuya niya. Kaya matanda na yung tatay niya. Kaya akala naman ni anong pangalan Pastor Jane ng tatay niya? Akala naman Hindi. Ni Isaac, akala ni Isaac naman yung anak niyang si panganay kasi mamamatay na siya nung kaugalian nila noon. 'Di ba? Ibibless muna yung panganay na anak para yung mga pamana ibibigay sa kanya kasi double portion yung panganay na anak doon sa mga susunod na anak eh. Kaya nag-isip si Jacob na lamangan yung kuya Iso niya kaya iyon ang nangyari. Niloko niya pa yung tatay niya, kakumplot pa niya yung nanay niya. Para yung blessing tatay niya mapa sa kanya. Oo, para mapunta sa kanya yung blessing. Kaya ayun, nagalit tuloy yung kuya niya dahil natuklasan ng kuya niya yung ginawa niya. Kaya kailangan siyang umalis. Kaya naman nagpatuloy yung pagiging swindler niya kasi bata pa siya, yun ang pinamulat sa kanya. Kaya importante yun, yung mga salita natin na magbibigay buhay o kaya magbibigay ng kamatayan sa kapwa natin. Kaya kailangan natin watch our words. Mabuti na lang po nakatagpo ni Jacob ang buhay na Diyos doon nga sa Penuel na kung saan nag-pray sila, nag-wrestle siya with God. Sabi nga, kaya naman pinangalan siyang bago ng Diyos. Bagong nilalang na siya, kaya pinangalanan, tinanggal na yung Jacob the swindler, ginawa ng Israel. Ang ibig sabihin na nun, Prince of God. Ang Diyos na ang nagbigay ng buhay through giving him a good name, a good word. Kaya naman po ganun din po ang gagawin natin. Watch our words sa atin kasi it has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Sabi rin po sa Proverbs 10:21, the lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of sense. Yung po maraming buhay ang natutulungan kung ang ating pong bibig ang lumalabas po ay katotohanan at righteousness. Sabi rin po sa Proverbs 4:24, put away from you a deceitful mouth. Tell the truth. When you speak, let it be the truth. Wag po tayong magsisinungaling kasi alam naman po natin ang kasinungalingan hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Kaya naman po pag tayo nagsinungaling, pinapapasok po natin ang kapangyarihan ng Satanas sa buhay natin. Kaya ito po, watch our words. Put away from you a deceitful mouth. Tell the truth. Kaya importante po yun. Proverbs 6:12, a worthless person and a wicked man is the one who walks with a false mouth. Wicked man daw yun, false mouth. Kaya dapat truthful tayo. At last po, Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kaya naman po, ang bibig natin, gamitin po natin sa pagpupuri sa Panginoon, sa pag-encourage ng iba, at sa pagtulong sa iba, building others up. Wag po sa kasinungalingan at magbigay buhay po ang ating labi, ang ating mga salita sa iba. Hindi po kamatayan. Amen. Doon po tayo magtatapos. At ito po, review, summary, how to grow in godly wisdom, fear God, ask God, pray to God, ask for wisdom, spend time in God's word and practice what it says, guard your mind, select your companions carefully, watch your words. Amen.